Nanawagan ang isang road safety advocate sa mga motorista na tiyaking nasa maayos sa kondisyon ang katawan at sasakyan bago magmaneho. Kasunod ito ng maraming aksidente sa kalsada na nagresulta pa ng ilang pagkasawi. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Mabagal lamang na binabaybay ng kotseng ito ang bypass road sa Barangay Zambal, Tagaytay City, madaling araw ng Martes. Walang kasabayan sasakyan at maluwag ang kalsada, pero biglang sumulpot ang isa pang sasakyan at tinumbok ang kotse. Sa sobrang lakas ng salpukan, makikita pa sa CCTV ang pagtalsik ng dalawang sasakyan, ilang metro mula sa kanilang pinagbanggaan. Wasak ang kotse, pati na ang van na bumangga dito. 3 ang kumpirmadong patay, kabilang na ang buntis at asawa nito na pasahero ng kotse, habang hindi rin pinalad ang driver nito. Kritikal naman ang lagay ng driver ng van at sugatan ng mga sakay nito, nakakagraduate pa lamang ng senior high school. Ayon sa Tagaytay Police, nakikipag-ugnayan na sila sa utility company para alisin ang mga poste na nagiging sagabal sa mga motorista at sanhi ng aksidente sa lugar. Nagdagdag na rin ang Barangay Sambal ng mga CCTV sa bypass road para ma-monitor ang mga dumadaan na motorista. Kita naman sa CCTV na ito na maluwag ang daloy ng trapiko sa intersection ng Scout Borromeo at Panay Avenue. Maya-maya pa, nagpang-abot sa gitna ang isang SUV at multipurpose vehicle. Tumalsik ang kulay pula na sasakyan sa sobrang lakas ng banggaan. Wasak ang harapang bahagi ng isa pang sasakyan. Ayon sa pulisya, nagkaayos din at nag-areglo na lamang ang dalawang panig. Sumabit naman ang isang trailer truck sa Marilao Interchange Bridge. Nasira ang isang bahagi ng tulay na bumagsak sa isang kotse, dahilan para tumagilid ito. Dahil rin sa posisyon ng sasakyan, hirap i-rescue ang mga tao sa loob. Dinala agad dumanaw sa ospital ang mga sakay ng AUV, pero kinumpirma ng pamunuan ng NLEX na may isang namatay dito. Ilan lang yan sa mga road crashes na nangyari sa bansa ngayong linggo, kung saan kumitil ito ng mga buhay. Para sa isang road safety advocate, malaking responsibilidad ang paghawak sa manibela at pagmamaneho. Dapat umanong tandaan na bago magmaneho ay nasa kondisyon ng katawan ang inyong sasakyan at ikonsidera rin ang paiba-ibang panahon. Napakahalaga ng education na aspect ng road safety management. Ang mga road crash na nangyayari, 80% ang causes o more than 80% ng causes ng road crashes ay nandun sa behavior o condition ng isang motorista. Kung nakainom ka, dapat wag ka na magmaneho. Kung magmamaneho ka, non-negotiable na huwag kang iinom. O hindi pwede yung maging driving under the influence, whether of alcohol or drugs. May ilang driver din daw na hindi alam na malabo ang kanilang mata. Ang iba naman, tuloy-tuloy sa pagmamaneho kaya nakakatulog at pinagmumulan ng aksidente. Importante umano na maituro sa mga driver ang tamang sistema para makaiwas sa aksidente. Napakahalaga ng education ng isang motorista pagdating sa pagmamaneho. Lahat yan, lalo na yung mga paguan ng driver, ka-acquire pa lang ng lisensya, sabik na sabik magmaneho. Sapat na rin daw ang mga traffic rules at batas sa Pilipinas at kailangan lamang sundin ito ng tama ng mga motorista. Nauna namang nagpatupad ng hakbangin ng Department of Transportation matapos ang ilang serye rin ng aksidente nitong mga nakaraang buwan. Kabilang na dyan ang mandatory drug testing sa mga PUV drivers. Tinitignan na rin ng ahensya ang proseso ng pagkuha ng lisensya gaya ng medical check-ups dahil may mga non-appearance system na nangyayari. Kahit ang practical at theoretical driving course para sa pagkuha ng lisensya ay muling pag-aaralan ng ahensya para mabawasan ang mga barumbadong drivers sa kalsada. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.